yung supply natin pag nag-El Nino talaga. Mag-import na naman. Tapos sinabi niya, ano kaya ang gagawin? Anong gagawin natin? Eh, partner, DA siya saka president. Tingin ko, partner, tingin ko hindi na dapat yung DA. Hindi na dapat DA. Ano? DI. Anong, bakit? Department of Importation. I-analyze nga natin si PBBM. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Kailangan suyurin pa, mangligaw pa sa mga kababayan natin habang ang taong bayan gumagalaw, gagalaw rin po yung mga numerong yan. Okay, so pag-usapan natin itong mga maiinit na issues na ito, no? Patungkol po dito kay PCO, Attorney Claire Castro, itong bagong recruit ng Malacanang, okay? Na sa mga video na yon, alam nyo naman, ang taong bayan, kinakalkal po yung mga dati nyong videos. At napag-alaman ng taong bayan na dati pala, itong si Attorney Claire Castro ay binabanata niya itong si Bongbong Marcos. Okay? Pero ngayon, kaalyado niya si Bongbong Marcos. So anong tawag mo doon? Ito yung example ng isang tao na wala pa ring prinsipyo, di ba? Kasi advantage na parang this is the opportunity na makaupo ako sa gobyerno, maging PCO. Gaganda ang pangalan ko nito. Kahit sinusuka mo na dati yan, Attorney Claire Castro, itong si Bongbong Marcos, ngayon yung isinusuka mo, kinain mo rin. Di ba? Kinain mo rin. Heto pa, pag-usapan rin natin itong si Attorney Claire Castro pa rin na binatikos niya si Presidente Bongbong Marcos, no, sa daming sekretaris nito. So ibig sabihin, pinabanatan niya si Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos po nangangailangan po ng maraming sekretaris kasi po parang sinasabi niya, magulo yung utak ni Bongbong Marcos at hindi magaling. Di ba? Ngayon, natutuklasan na ng taong bayan na ikaw pala ay kinuha mo lang ang pagiging PCO dahil gusto mo lang ang sarili mo na aangat. Diba? Kasi isang vlogger ka isa kang attorney. Aangat yung pagkatao mo kapag presidential communications officer ka na, di ba? Mamaya, yun yung ating pag-uusapan dyan. At heto, magko-comment din tayo, magre-react rin tayo dito sa mga dating Ocho Diretso na nakatatak naman sa kanila na sila talaga ay mga dilawan, no? Itong sina Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chel Jokno, sinamahan pa sila ni Hontiveros, di ba? So talagang magkatropa talaga ito. Walang iwanan. Pexman, sabay-sabay tayong inidoro na naman. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin, no? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? And yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung meron man tayong live, okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin i-play natin itong video ni Presidential Communications Officer na bagong recruit ng Malacanang na si Attorney Claire Castro na binabanatan niya itong si Bongbong Marcos. Ano ang kanyang mga banat dito? Pakinggan po natin play. Attorney Claire Castro, kung makita ito ni Mamshi, good luck.
Ay! Kasi ano tanggol ka ng tanggol kay Bongbong Marcos ngayon Ibig nyo bang sabihin, Atty. Claire Castro, yung pagtanggol mo kay Bongbong Marcos, plastikan yun? Kasi, alam kong ayaw mo si Bongbong Marcos. Alam ko, nasusuka ka kay Bongbong Marcos. Bakit ka pumayag maging PCO? Hindi, anong tawag sa'yo? Para ka na rin si Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan. Yung dating suka mo, yung isinisuka mo na, kinain mo rin. Ito, Attorney Claire Castro, pasok. Partner ito parang kahapon yata siya na interview. Hirap nito because Ang pinatutungkulan niya dito si Bongbong Marcos, kahapon yata siya na interview. Ano yung interview ni Bongbong Marcos na nandidiri ka? yung palay, iniisip ko na yung supply natin pag nag-El Nino talaga. Mag-import na naman tayo. Paano yan, Atty. Claire Castro? Ang kaya ng amo mong si Bongbong Marcos, mag-import lang ng mag-import. Ito yung time na, ito yung time na in-interview po itong si Bongbong Marcos na, I think, DA pa si Bongbong Marcos at this time, no? At that time, Department of Agriculture. Ang solusyon niya dito sa kakulangan ng bigas sa Pilipinas, import. Binatikos ito ni Atty. Claire Castro na PCO niya na ngayon. Ano ang comment ni Claire Castro? Tingnan nyo, galit na galit siya kay PBBM. Siyempre bumagyo, partner, di ba? Ang daming nasarantang pananim. Ito lang Tapos sinabi niya, ano kaya ang gagawin? Anong gagawin natin? Partner, DA siya saka president. Pero ganun... DA siya saka president. So, ano kayang sasabihin niya dito? Binabanatan mo si Bongbong Marcos dati. Ayaw mo kay Bongbong Marcos kasi po, hindi siya marunong mag-solve ng problema sa Pilipinas, specifically itong Department of Agriculture. 'Di ba? Binabanatan mo. Ang tanong namin sa inyo, Claire Castro, ano nang nangyari sa iyo? Kasi parang namutawi sa kanya na we do not know ano nang gagawin. In the first place, dapat alam mo. Worst comes to worst, dapat alam. Ito yung tunay na Claire Castro. Ito yung tunay na pananaw ni Atty. Claire Castro sa bangag niyang presidente. Claire Castro, you mean to say okay na si Bongbong Marcos ngayon? Sa mga batikos mo niyan, lahat-lahat. Nakipagkaalyado ka na ngayon kay Bongbong Marcos, meaning to say, lahat ng mga sinasabi mo, okay na. Meaning to say, nabura na yun lahat. Nabura na lahat yung mga sinasabi mo. Meaning to say, magaling itong si Bongbong Marcos kasi nakipagkaalyado ka Dalawa lang yan. Nag-join ka sa Administrasyong Marcos dahil hanga ka kay Bongbong Marcos at gusto mong tulungan si Bongbong Marcos. Yun ang una. In the other side, gusto mo lang gamitin itong administrasyon ni Marcos para sisikat ang pangalan mo. Kasi PCO Presidential Communications Officer, ikaw yung haharap ng media araw-araw. Ikaw yung, kumbaga,
spokesperson ng presidente. Sino ba namang hindi sisikat niyan? Di ba? So ano ba sa dalawa? Ginagamit nyo lang ba sa kasikatan kaya tinanggap mo ang trabahong yan? O plastic ka lang talaga? Di ba? Paano strategy? Oo. Tapos parang binanggit niya na, nako, magkakaroon naman tayo ng importation partner. Partner! Bongbong Marcos, yan ang napala mo. Kinuha mo ito, ha? Alam ko naman, naggamitan lang kayo ni Bongbong Marcos. Ginamit mo si Bongbong Marcos para sisikat ka sa posisyon mo. Ginamit ka rin ni Bongbong Marcos para mag-atake sa mga Duterte. Yun ang totoo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa at yan po ang dahilan. Ngayon, Bongbong Marcos, yan ang napala mo ngayon. Kasi meron talagang mga videos na makakalkal. Hindi po ito nagsisinungaling. Nung sinabi niya na ikaw po ay parang sinabi ni Department of Importation, meaning to say binabanatan mo si Bongbong Marcos na hindi siya marunong sa Department of Agriculture na bilang isang secretary. Diba? Nakakahiya eh. Ito yung mga tao talaga na walang mga prinsipyo. Wala silang pake na masira ang kanilang ipinaglalaban basta lang makakuha sila ng magandang posisyon sa gobyerno. Napahiya ka ngayon. Anong sasabihin ng mga kritiko mo, yung mga DDS? Anong sasabihin sa inyo? Kain-tai ka lang. Kung meron ng mag-offer sa iyo ng magandang posisyon. Kahit alam mo na taliwas ito sa iyong paninindigan, sa iyong mga prinsipyo sa buhay, pero tatanggapin mo pa rin. Alang-alang sa pera. Kasi hindi naman natin alam na magkano ang sahod niya, di ba? So pera-pera pa rin. Diba? So, kinuha ka ni Bongbong Marcos, kung ano ang ugali mo, Claire Castro, it reflects on Bongbong Marcos. Di ba? So alam mo yun, parang nagbabadya na naman ng importasyon. Pero yun nga, sabi niya, parang sa Vietnam daw, parang mahihirapan ng bumili, ganyan-ganyan mamasa. Can you see, partner? Kung a-analyze mo yung word ng Pangulo natin, tayo na dating magaling sa pagtatanim. Di ba? Binabanatan niya si Bongbong Marcos dito, Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, ito na yung kinuha nyo na PCO. May pa ako may kinausap ako na yung kaibigan ko sa bahay namin Mahilig rin yun sa mga politiko. Sabi niya, Sir Don Mar, baka nga nagalit si First Lady Liza Araneta Marcos, pinagalitan niya si Bongbong Marcos dahil si Attorney Claire ang kanyang kinuhang PCO. Sa sobrang pagtatalo nilang dalawa, nasuntok niya si F. Eliza. Ito raw yung dahilan na nagsuntukan raw si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang analysis ng kaibigan ko dito sa bahay. Attorney Claire, may sabi nila ikaw raw yung dahilan na nagsuntukan si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil dito. Sabi siguro ni F. Eliza, bakit mo kinuha yung babaeng yan? Binabatikos ka niyan dati. Hindi naman. Analysis lang niya ng
friend ko ha. Hindi ganyan ang nangyari. Hindi natin alam yung behind that story bakit na bablock yung mata ni F. Eliza. Pero kapag marinig ito, kapag makita itong video nito ni First Lady Liza Araneta Marcos, sa tingin ko magagalit dito sa babaeng ito. Alam na this. Diba? Oo. Exporter tayo dati ng bigas. Ngayon, mahihirapan na rin tayong mag-import. Meaning to say, if i-analyze mo, sino ang administrasyon before Marcos? Attorney Claire. Di ba si Duterte? Sabi mo, before, magaling tayong mag-import. Meaning to say, in-appreciate mo rin galing sa bibig mo. In-appreciate mo rin si Duterte. Sabi mo, dati magaling tayo, magtanim, bla bla bla. Di panahon yan ni Duterte, di ba? Kinain mo rin sinabi mo. Batikos ka ng batikos ni Duterte. Yun pala, in-appreciate mo si Duterte. Dahil yung iba, mukhang kukulangin din. Sana tayo kukuha na yan, partner. Sarili mo, hindi mo masustain, di ba? Ang baduy niya, no? Sa totoo lang, partner. Ate, kikuha dyan, partner. Tapos, sa totoo lang, hindi man ako marunong masyadong mag-English, no? Pero I can detect yung trying hard na mag-English. English yan, English. Trying hard siyang mag-English dahil po, ang baduy ng pronunciation niya when it comes to English words. Ang baduy mo, ma'am. Sorry ha. Ganyan na lang siguro kababaw ang kinuha ng mga taga-Malacanang. Ang babaw na ng nila, standards. Natin mismo. Ba't kasi nga, ang tanong natin, Pangulo ka na po, bakit nga kailangan nasa DA ka pa? Kasi bakit nasa DA ka pa, Bongbong Marcos? Binabatikos ka nito dati. Di mo ba yan alam? Baka hindi niya na ito natututukan ng husto, partner. Kaya nakakalusot ang ganitong klaseng mga irregularidad. Tingin ko, partner, tingin ko hindi na dapat yung DA. Hindi na dapat yung DA. Ang corny, no? Ang corny. Hindi na dapat DA. Ano? DI. Anong, bakit? Department of Importation. Ano ngayon, Bongbong Marcos? Di nag-backfire rin, ha? Tinarget ka rin ang kinuha mo. Yan ang napala sa inyo, ha? Yan ang napala sa inyo. Magkapareho yung ugali ninyo, di ba? Deserve lang ni Bongbong Marcos ito. Sa totoo lang. Deserve mo yan, Bongbong Marcos. Heto pa. Si Attorney Claire Castro pa rin, ha? Binatikos niya si Bongbong Marcos dahil marami raw sekretary. Kung magaling kang presidente, dapat kaunti lang ang sekretary mo. Di ba? Yan ang argumento nitong si Atty. Claire Castro. Ma'am Shi, close your ears and close your eyes. Siguro nagalit si Ma'am Shi. Bakit mo kinuha yan? Bakit nyo kinuha yan? Eto, Atty. Claire, pasok. Diba? Nawala sa iba. At wala pa sa ibang department. Nawala sa iba. Nawala sa iba. Ay, nako. Play. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Pati si Larry Gadon, binabanatan niya. Hoy, Larry Gadon, dati kang binabanatan nito. Anong masasabi niyo dito? Anong nakita? Sa totoo lang, no? Ang hilig po, minamaliit niya ang si Larry Gadon. Mahilig siya magmaliit ng tao, Minamaliit niya ang kakayanan ni Larry Gadon dito. Di ko lang alam kung ano ang reaction, ang magiging reaction ni Larry Gadon dito. At ano ang sasabihin niya,
ano na, kaalyado na niya ngayon si Larry Gadon. Ang dati mong minamaliit, kasama mo na ngayon. So, anong ibig sabihin? Maliit ka rin. Anong meron? Ano? Larry Gadon, ano raw yung meron mo? Yung putang ina. Ang meron siya. Ano ang meron ni Larry Gadon? Yung ano niya, yung bobo. Ay, hindi pala putang ina, bobo pala. Larry Gadon, kilala sa pagiging bobo. Yeah? Yun ang meron kay Larry Gadon. Kuha pa ng posisyon, bagong posisyon. At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Nawala Tama ka. sa iba. At wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Isang dosena na. Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Naging negative ka ngayon sa PCO eh. Ay. Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ala, Bongbong Marcos walang alam. Ay. Ito yung kinuha mo. Sabi mo, kumuha si Bongbong Marcos ng maraming sekretaris kasi wala siyang alam. Alam mo, Attorney Claire Castro, binatikos mo si Bongbong Marcos sa pagiging walang alam. Si Bongbong Marcos kumuha ng daming sekretaris para po makatulong sa kanya. Yan naman talaga eh. Ayokong dito ayokong ididiin pa na si Bongbong Marcos ang may kasalanan. Gusto ko rin sitahin itong si Attorney Claire dahil mali siya dito eh. Bilang isang presidente po, may karapatan po kayong kumuha ng mga sekretaris nyo. Kahit marami pa yan. Kung ito po ay nakakabuti po sa trabaho ng Pangulo at nakakatulong po ito sa kung ano-anong plano ng Pangulo para sa ating bansa, gawin niya yun. Diba? Hindi mo babatikusin ang isang presidente dahil kumuha siya ng maraming sekretaris at sasabihin mong wala siyang alam. Yes, maybe wala siyang alam. Pero, i-consider mo rin na ang isang Pangulo po ay hindi nakatutok sa iisang ahensya lamang. Hindi ko kinakampihan si Bongbong Marcos dito Gusto ko lang malaman ng taong bayan gaano po kabobo itong si Attorney Claire. Gusto ko lang kasi yan ang hirap sa kanya eh. Kapag kontra niya ang isang tao, batikos lang siya ng batikos without consideration. You also have to weigh things. Kagaya ng binatikos niya si former President Duterte, wala na siya. Sarado ng kanyang isip. Sasabihin na niya si Duterte ay corrupt, siya yung naka-award, kung anong sasabihin niyang siya yung number 1 corruption. Di ba? Sinabi niya yan lately. Ngayon naman, ito yung example ko sa inyo. Nakaalyado na ngayon niya si Bongbong Marcos. Pero kung titingnan mo ang kanyang mga pinagsasabi dati kay Bongbong Marcos, sablay. Hindi mo, alam mo Attorney Claire, wag kang magmamagaling. Binatikos mo si former President Duterte, binatikos mo si Bongbong Marcos, wala kang karapatan para pangaralan sila kasi hindi ka pa nagiging presidente. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Attorney Claire. Na ganyan yung batikos mo.
patungkol po sa trabaho ng isang pangulo. Dalawa ng pangulong binatikos mo, Duterte at si Bongbong Marcos. Patungkol po sa kanilang mga trabaho. Hindi ka pa naging presidente kaya hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo. Kabago-bago mo pa lang sa Malacanang. Huwag kang magpa-pretend na knows all ka. Yung bang tao na nagpa-pretend na alam mo lahat, ito yung babaeng to, ito yung example na pretentious. Pretentious vlogger. Pretentious lawyer. Di, anong masasabi ko sa inyo? Deserve mo ito, Bongbong Marcos. Dahil bakit mo kinuha ito? Di ba? Di, ano ka? Natamaan ka rin sa sarili mong, wala talaga. Nakakainis tingnan ang isang tao na dating bumatikos, ngayon nakipagkaalyado. Alam ko, plastic itong babaeng to eh. Oh. Ngayon, sinong mapahiya dito? Malacanang. Oh. Bakit nyo kinuha ito? Kawawang Marcos. Ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Diba? So, yun po, si Attorney Claire Castro. Ganyan ang ugali niya. Ganyan ang ugali niya. Isang vlogger, lawyer na PCO na ngayon na nagmamagaling. So dito natin napapatunayan sa videong ito na lahat ng batikos niya sa mga Duterte, yun po ay banat lamang. Binabanatan without even researching sa mga pinagsasabi niya. Alam niyang fake news yung mga pinagsasabi niya, pero basta lang kay makabanat at makabanat siya, wala na siyang pakialam. Kagaya rin yan sa ginawa niya dati kay Bongbong Marcos. Di ba? Sorry, Attorney Claire, pero booking ka. Booking! Ito, so pag-usapan natin itong si asawa ni Sharon Cuneta. Ang dating idolo ng aking nanay. Ito. Panoorin natin itong si Sharon Cuneta. Si Kiko Pangilinan. At ang mga 8 diretso na nangangampanya ngayon, no? At ibang-iba po sa na-observe ko sa kanilang pag-iikot, no? Ibang-iba po ito sa reaksyon ng mga tao kung ikukumpara mo kay VP Sara at the former President Duterte. Tingnan nyo you look closely. At i-observe nyo ang taong bayan na ano yung reaksyon nila nang nakita nila itong mga taong ito. Okay? Play. Magkakasama namang nag-ikot sa Mandaluyong ang tandem ni na dating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan para manuyo ng botante. Sumama sa pangangampanya ang nominee ng Akbayan Party List na si Attorney Chel Jokno. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Maagang nagbahay-bahay ang mga senatorial candidates na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa Barangay Hulo sa Mandaluyong kaninang umaga. Tingnan nyo Ang galing rin lang style nila eh. Nag-iikot sila para magmukhang marami. Magdadala sila ng mga supporters. Kasi tawa rin eh. Kasi talaga namang alam nila na kung mangangampanya sila, meron talagang media na tututok sa kanila, di ba? Merong magvi-videong media. So ang ginawa nila, kasi hindi magandang tingnan na kung mangangampanya sila tapos walang tao makita, 2, 3 lang sila, ganyan.
Hindi maganda. Para magmukhang nagsiksikan, para magmukhang marami sila, nagdala sila ng supporters na buntot ng buntot sa kanila. Ayan ang mga tao sa likod. Hi! Hindi ko lang alam kung binabayaran ba nila yan para magbuntot ng buntot sa kanila. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na kailangan. Tingnan nyo what happened sa Cebu nung umikot doon si BP Sara sa isang barangay. Di ba? Si BP Sara lang at yung ibang mga officials, pero tingnan nyo gaano kasaya ang mga tao na nandun si BP Sara, halos gusto siyang mayakap. Pero ito, tingnan mo. Halos walang yumakap. Ay! Pasensya na pero sasabihin ko lang yung totoo. Sinamahan sila ni Senadora Risa No, tingnan nyo yun. Nakabuntot yung mga tao sa likod nila. Ontiveros sa pag-iikot. Naging Wala namang reaction. mainit ang pagtanggap sa Kaway-kaway sa hangin. Ay! Nandiyan na naman tayo sa kaway sa hangin. kanila ng mga taga Mandaluyong na may mahigit 200 Kailangan niya pang gumano, no? Ay, hello. Ako ito, si Kiko. Ito, hello. libong botante sa Di ko nga alam bakit tumakbo pa sila, no? Alam nyo, pagbigyan nyo lang ako dito sa sasabihin ko, Pasensya na talaga. Bam Aquino, Hontiveros, Chel Jokno, at si Kiko Pangilinan. Pasensya na po kayo. Sasabihin ko lang ito. Saan kayo bumili ng confidence? Saan kayo? Hindi ko talaga hindi ko maintindihan kung saan kayo bumili ng confidence na tumakbo na alam nyo naman, hindi na kayo mananalo. At ito naman si Kiko Pangilinan, kung mangangampanya ka man lang, dalhin mo na lang si Sharon Cuneta para dudumog yung tao. Diba? Alam nyo naman na ikaw, yung asawa mo, ang dami yung fans, popular si Sharon, dalhin mo dito sa kampanya para magsiksikan yung tao, magmukhang marami po. Ganun. Kawawa talaga. Sa totoo lang, naaawa na rin ako sa kanila. nakahuling survey ng Social Weather Station. Pinipilit pa kasi. Huwag na kasing pilitin. Tingnan nyo. Isang tao lang yan Isang tao lang yan na kinamayan ni Bam Aquino. Pero talagang effort talaga para lang lapitan niya ang isang tao. Pero si BP Sara, wala. Effortless lang. Tatayo lang yan sa gitna. Tapos ang tao na ang dudumog sa kanya. Nitong Pebrero, pang 17 pwesto si Aquino. Yan, sige, suyuin nyo pa. Kaya aminado siyang mas kailangan pa nilang sipagan sa panunuyo ng mga botante. Hindi natin alam. Lahat ng mga kinamayan nyo dyan, Duterte yan lahat. Kailangan suyurin pa, mangligaw pa. Suyurin pa, manligaw pa. Tama yan. Ay, nako. At the end of the day, you're wasting money and energy. Sa mga Di naman kayo mananalo kababayan natin, habang ang taong bayan gumagalaw, gagalaw rin po yung mga numerong yan. Ay, gagalaw lahat. Woo. Ang saya-saya, no? Gagalaw lahat. Okay. Kung sakaling makabalik sa Kinamayan, parang ito reaction ito opinion ko ito, parang nirerespeto lang ni Kuya. Senado, gusto raw ni Bam na dagdagan
Nirerespeto lang ni Kuya Eddie. Siyempre, di ba, yung Pilipino, marespetuhin yung mga Pilipino eh. Pa ang pondo sa edukasyon, tututukan niya rin ang paggawa ng mas maraming trabaho. Inapiran pa si Lola. Hi! Sabi niya, appear Lola, Duterte tayo. Ang katandem naman niya sa Appear Lola, Duterte tayo. Hi! kampanya na si dating Senador Kiko Pangilinan, nasa ika-15 pwesto naman sa survey. Mapapababa ang presyo ng pagkain, yung food security, tsaka pagsuporta sa agrikultura. Naniniwala ako. Yun rin yung sinabi mo dati. Wala namang nangyari. Nung tumakbo ka sa panahon ni Pinoy, yun rin yung sinabi mo dati. Nanalo ka pero wala namang nangyari. Mahal pa rin. Pag nalaman ng ating mga kababayan sa tulong ng media na yan ang ating isinusulong, dadagdag pa. Marami. Alam niyo, sa totoo lang, Kiko Pangilinan, no? Ang strategy po ninyo, lumang-luma na talaga. Hindi na ito bibenta ng tao eh. Kasi, bingi na yung tao sa mga pinagsasabi ninyo. Paulit-ulit na lang, yan ang sinasabi nyo. Hindi na yan. hindi na, wala nang effect yan sa amin, sa totoo lang. Effect. Effect. Ipang masusuporta sa atin. Bukod sa Bam Kiko tandem, kasama rin nilang naglibot ang kaalyadong si Akbayan Party List First Nominee Attorney Shell Jokno. Isa pa itong si Chel Jokno. Mga kailang beses mo na yung tumakbo, Chel Jokno? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nanalo. Ay! Ang dami na eh. Sa panahon ni Duterte, nakadalawa ito. Ngayon naman, tatakbo na naman siya, di ba? Lose. Kung sa Mobile Legends pa ito, lose streak ka na. Losing streak. Lose streak. Ay, nako. Kailangan po natin ng mga progresibong kandidato. Kailangan mo na talagang nasa pwesto ng gobyerno. Ay, bakit? Ang tanong ng taong bayan, bakit ka naman namin iboboto na mas marami pa mang mas magaling sa'yo, mas bata, di ba? Hindi naman ako nang sa edad, no? Sa age natin, pero gumawa nga kayo ng yung bang, anong tawag doon? Yung gumawa kayo ng isang bagay na gigising sa taong bayan na sabihin namin, ito yung iboboto namin. Magaling ito. Wala eh. Sa ganyang style ninyo, sa problema ng bansa natin, hindi yan uubra. Pagtawanan lang kayo ng problema ng Pilipinas. Sa totoo lang. Para sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino, handang-handa po kami ipaglaban kayo. Sana all handa kayo. Handa raw sila eh. Sana all pa, naalala ko tuloy si Kiko. Sana all handa kayo. Pero yung taong bayan ay hindi handa sa inyo. Ayon kay Aquino, magmula ng mag-campaign period, nakabisita na sila sa 12 probinsya. Plano pa nilang maglipot pa. Ayan, Ay, saya-saya nila. Kinamayan ni Bam Aquino. Dalawang kamay talaga yung kamay. Para manligaw pa ng mas maraming botante. Nagbabalita mula sa front. So, yun po. Kayo nang humusga. Basta ito po, ginawa kong video ngayon. Reaction ko lang ito nakukurnihan ako talaga sa kanila. Sa totoo lang, no? Mga classical, dating mga ginagawa ng mga politicians. Hindi na, para sa akin, hindi na bibenta ang ganyang style. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ngayon. Patuloy ang ating usapan sa comment section. Don't forget na
i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, okay? And subscribe sa Don Mar TV kung bago ka pa lang sa aking channel. Okay? And meron tayong pangalawang channel guys, Don Mar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron po tayong mga videos na ina-upload doon na hindi po natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat mga moderators at sa mga audience ko dito sa Don Mar TV. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.